morning everyone! This is Marites. Welcome back sa aking channel sa Terang Fav. I-vlog ko ngayon ang interview ni Father sa US Embassy. March 6, nasa Lotus Hotel po kami. Review si tatay. 3 pages yung minemorize niya, guys. Minsan, nalilito na nga siya dahil sa dami ng kanyang review. March 7 at 4 AM, nagising na kami lahat, guys. Nagpainit na ako ng tubig para sa noodles ng aking tatay. After that, nagbihis na kami lahat. Wala nang liguan, guys, kasi naligo na kami kagabi. Before na pumunta kami sa US Embassy, pumunta muna kami sa St. Luke's para ihatid si Mother sa kanyang 3rd day sputum. At 5:30, nag-taxi na kami papuntang US Embassy. Nakarating kami ng 5:50 AM dahil traffic. Habang nag-aantay kami na papasukin sa loob, may nakilala akong taga Ilocos Sur. Immigrant din po siya, may edad na at babae po siya. Tinanong sa akin, ito bang mga kailangan ipakita sa loob? Sabi ko, wala po kayong NBI. Naku, patay! Hindi namin dinala kasi, naisend na namin noon, sabi niya. Kailangan sa loob yung original copy po. Sabi ng matanda, uwi na lang kami. Naku po, mag-interview muna kayo para malaman ninyo kung ano ang kulang, sabi ko. Mas magandang sumipot po kayo kaysa hindi po. Mga 6:30, sabi ng representative ng US Embassy, pumila na yung mga 6:30 at ilabas na yung mga docs nila katulad ng DS-260, interview, appointment at passport. Pagpasok namin sa entrance, sabi ng crew, magpila kayo sa letter C. Then pagpasok namin sa building, in-scan yung mga bags namin, guys. Nakita nila yung efficacent oil kong 2. Inulit niyang in-scan, sabi niya bawal ang mga yan. Pakilagay na lang sa labas, sabi niya. Hindi ko naisip na tubig pala yun, guys. At ang laman ng aking bag ay pressed powder, lipstick, ballpen, efficacent oil, bottle, skyflakes, wallet at pera. Agad-agad akong lumabas at iniwan ko sa plant box. Dali-dali akong bumalik at inantay ako ng father ko sa loob. Pagpasok mo, makikita yung mga upuan, CR, water station at canteen. May photo booth din doon. Sa loob, nagpila na kami, guys, at pang-anim si tatay. Sinabi ng crew na ilabas na lahat ang original documents katulad ng birth certificate, marriage contract, birth certificate ng petitioner at NBI. After 10 minutes, guys, pinatayo si tatay at pinapunta sa window. Tinawag ako ng crew para i-assist si tatay sa mga documents niya. Nagdarasal ako noon na sabi ko hindi stricto yung mag-i-interview kay tatay. At hindi tatanungin yung work abroad niya. Next please, sabi ng console. Lumapit si tatay at sabi sa akin, pwede kang lumapit. Lumapit ako at hiningan ako ng mga docs katulad ng birth certificate, NBI. Sabi niya, good dahil na-upload na yung latest. Birth certificate ng petitioner at DS-260. At inayos niya, sabi niya, ganito ang pagkakaayos. Ito yung mga tanong, guys, kaya makinig kayong mabuti. Ano ang pangalan mo? Ilang taon ka na? Anong address po ninyo? Name ng petitioner? Ilang taon na siya? Ilang taon na sa US? Paano nakapunta sa US? Address na sa US? Nagtrabaho ba kayo sa ibang bansa? Ilang taon sa Saudi Arabia at Iraq? May police clearance ba siya? Sabi ko, wala po kasi matagal na. Sabi naman niya, sana meron. Sabi ko sa sarili ko, naku patay.
Baka ma-disapprove si tatay dahil wala siyang police clearance sa ibang bansa. Dasal ako ng dasal na hindi hanapin sa next step. Then sabi niya, you will proceed to finger screening. Step 2 na kami guys. Yung consul po ay Amerikano. Kinuha yung docs po namin at tinanong si father ng, what is your name? How old are you? Okay, I will explain to you how. Yung unang may scan is the left finger, all fingers except your thumb. Then next, your right, 4 fingers except your thumb. Sabi ng tatay, thank you ma'am. Next step or the last step, step 3. Pinaupo kami sa window malapit sa 65 to 70 window, waiting for the consul for the interview. Pang-anim kami natawagan guys. Yung unang interview, ang daming question pero hindi namin narinig. After ng interview niya, sabi ko, pasado siguro kasi kinuha yung passport niya. Automatic nang approve pa ganun guys kasi nung nag-apply ako ng tourist visa, pinalik yung passport ko. For my next vlog, I will share with you my experience also at the US Embassy. Habang nag-aantay kami ng tawag, may nakatabi akong lalaki na may edad na rin. Tinanong ko sa kanya, kailangan ba ng police clearance ng tatay ko kasi nagtrabaho siya sa Iraq, Saudi Arabia at Iraq. Sabi niya, hindi na, matagal na yun. Sabi niya, ako nga nagtrabaho sa Thailand ng 15 years at Iraq ng 5 years pero wala akong police clearance. Sabi ko sa sarili ko, hindi na siguro kailangan. Nang tinawag ang pangalan ni tatay, patay, Amerikano yung konsul at sa harap naming window pa. Sumama ako sa tatay at sabi ko, Sir, my father needs interpreter. Sabi niya, you can be the interpreter. Okay sir, thank you. Ito yung mga question guys. What is your name? How old are you? What is your address? Who is your petitioner? How are you related to the petitioner? What is her address? Sinong kasama niya sa bahay? Have you ever been work or live outside the Philippines? Sabi ko, can you repeat the question? Because I can understand. He didn't use the microphone. Pinaulit ko yung mga tanong niya. Sabi niya, I will get you an interpreter. Thank you sir, sabi ko. Yung interpreter, lalaki at ginamit yung mic. Kaya dinig na dinig namin yung mga question. Nagtrabaho ka ba sa ibang bansa? Saan ka nagtrabaho? Have you ever been convicted of any crime? Nag-militar ka ba? Did you go to the US? Did they issue you a US visa? Paano nakapunta si petitioner sa US? Sino ang kasama mo na pupunta sa US? Nasaan ang asawa mo? Ano ang trabaho ng anak mo? Ilan ang trabaho niya? Then the consul returned the original documents to us. Iniwan yung passport at sabi niya, we will notify you about your passport. Sabi ng tatay ko, thank you sir. Thanks God, pasado si tatay. Sabi ko, pwede bang magtanong sa Ilocanong interpreter? My mother is also her interview appointment today, but she cannot make it due to her sputum at the St. Luke's Medical Center. How can I cancel her interview po? Sabi ko. Sabi niya, punta ka sa Windows 71, then she will guide you. Thank you sir, sabi ko. Then I go to Windows 71, she gave me a piece of paper indicating the website where I will write or email the letter for cancellation. Then umupo muna kami si tatay saglit at tinapik-tapik ko siya. Sabi ko, tay, nakapasa ka.
Ang saya-saya namin guys. Thank you Lord, sabi ko. Yes, answered prayers. Then, lumabas na kami para kunin yung efficacent oil ko. Unfortunately guys, nawala yung isa. Pero okay lang, pasado naman si tatay. That ends my vlog. Sa susunod po, yung interview din ni Mother sa St. Luke's. See you soon guys. God bless.